What's up mga kaibigan, Motozar once again. Welcome back to my YouTube channel. At matagal tayo na hindi nakapag-share ng videos about sa ating channel na ito dahil medyo naging busy tayo for how many days. So ang pag-uusapan natin ngayon, yung epekto ng faulty oxygen sensor. Itong topic na ito mga kaibigan, ngayon ko lang ito na-open kasi hindi ito naisali dati sa mga naging discussion ko sa mga naunang video natin, kasi nga ngayon ko lang din to na discover, na realize na malaki ang papel talaga nito. Syempre hindi naman ilalagay yan ng nag-imbento ng ating FI na motor kung walang malagang papel na ginagampanan yung oxygen sensor na yan. So ang oxygen sensor natin mga kapatid sa ating Honda XRM FI, nandun yan sa bandang block malapit sa tambutso. At dito sa ating Honda Click, ayan, nakakabit din yan dito malapit sa ating tambutso. Yan po yan mga kapatid, oh. Yan yung tinatawag nating oxygen sensor. Doon sa ating Honda XRM, ganoon din naman. Sa may tambutso ninyo, may nakakabit dyan na sensor at iisa lang yung wire dyan. Kadalasan dito sa Honda Click, kulay blue yan. So yan lang yung wirings ng ating oxygen sensor. Nakakonekta yan hanggang dun sa ating ECU. So pag-usapan muna natin kung ano yung papel ng oxygen sensor na yan. Ang papel po niyan, yan po yung sumusukat, yan yung sensor na sumusukat ng buga doon sa tambutso natin, kung ito ba ay lean or ito ba ay rich. Pag sinabing lean, mas marami hangin, konti ang gasolina. Pag rich naman, masyadong maitim, mas marami gasolina kaysa sa hangin. Ngayon yung oxygen sensor na yan, siya yung nagsisend sa ECU na ang buga ng tambutso ay lean. So magdadagdag ng gasolina si ECU. Ang buga ng tambutso ay rich. So magbabawas ng gasolina si ECU. Ganun yan. Yan yung trabaho ng oxygen sensor. So yung ating oxygen sensor, mini-maintain yan mga kapatid. So wala pa tayong video na nakapaglinis tayo ng oxygen sensor. Ang ginagawa dyan, tinatanggal yan sa mga kotse, sa mga sasakyan, sa car. Kasi nga 4 cylinders or 3 cylinders yung mga yan, mas maraming cylinder, mas madaling umitim. Kaya recommended yan once a year, binabaklas yan mga kapatid para linisan. So merong panlinis dyan na chemical, yung carb cleaner lang, pangtanggal ng carbon doon. At di mo pwedeng sinusungkit-sungkit yan kasi sensor yan eh. So, yan yung itsura ng oxygen sensor. Hindi mo pwedeng tusok-tusokin yung mga butas dyan ng alambre or whatever, or i-brush mo yan para malinisan. Hindi. Ang kailangan mo lang dyan is dahan-dahan, isprayhan mo lang yan ng carb cleaner. At yan po ay hanginan at matutuyo, patuyo, saka ibabalik. Ganun ang pag-maintain ng ating oxygen sensor. Kailangan nalilinisan yan. So sa ating mga motor, every 2 years once pwede kang maglinis, linisan mo yan, tanggalin lang yan. At madali lang naman tanggalin yan mga kapatid. Tanggalin mo lang yung socket ng ating oxygen sensor kung saan yan nakakabit, saka mo baklasin yan para malinisan. So ngayon mga kaibigan, merong epekto yan kapag marumi yung ating oxygen sensor. Merong 5 na nailista ko na epekto yan kapag pinabayaan lang natin. At nagtataka tayo bakit mayroong itim na usok na yung ating FI na motor na hindi naman dapat. At nagtataka tayo, low power, matakaw. So ito yung mga epekto. Una, may itim na usok sa ating tambutso. So normally sa ating FI na motor, ito, okay, brownish lang yan dapat. At hindi dapat yan yung maitim talaga, yung kagaya ng dekarburador. Yan. At isa pa, visible, nakikita mo talaga na itim yung usok. O yun. Ibig sabihin yon, pwedeng faulty ang iyong oxygen sensor. Masyado nang marumi, makapal na yung carbon, kaya hindi niya na nasusukat ng tama yung labas na hangin galing sa ating block or sa ating combustion chamber. Pag sira na yung ating oxygen sensor, hindi na siya makapag-send ng tamang data dun sa ating ECU, kaya nagiging maitim, no? Nagiging rich na yung ating mixture dahil hindi na mabasa ng oxygen sensor dahil sa sobrang kapal ng carbon na nakaikot nito.
Then syempre, pangalawa mga kapatid, medyo matakaw sa gasolina, no? Itong ating Honda Click, nasa average niya nasa 50 to 53 kilometers per liter. Kapag yung talagang optimum yung performance at goods lahat ng sensor, especially yung ating oxygen sensor, ganun siya katipid. At sa ating mga Honda XRM 125 Fi naman, umaabot yan hanggang 60 to 65 kilometers per liter. Ganun sila katipid. Pero kapag ka nag-less ka na dyan, sa XRM mo nagiging 50 kilometers per liter ka na lang, na hindi naman siya ganun dati, or naging 45 na lang, then sa Honda Click mo nagiging 35 or 30 to 35 kilometers per liter. So matakaw na yun mga kapatid. Ayan. Then next, pangatlo is itim yung tip ng inyong spark plug. Pag nag-reading kayo ng spark plug, pag tinanggal natin yung spark plug natin, yung tip niya itim, hindi siya kulay kalawang or whitish, ganun. Magiging itim siya kasi nga rich na yung mixture. Then pang-apat, syempre magiging epekto niyan low power. Okay? Bomba ka ng bomba, piga ka ng piga, kulang siya sa power na gusto mo kasi nga gusto mo mabilis sa marangkada, bumira yung motor. So ang tendency nun, piga ka ng piga. Okay? Kaya yun, nagiging low power mga kapatid. Then panghuli, yung check engine. Okay? Magpapakita yung check engine nyo. Sa Honda Click natin, yun yung check engine ng Honda Click. Sa XRM, ganun din lang din naman. Ganyan lang din ang kulay. Yan, ganyan ang kulay. So, syempre, pag nag-on ka ng susi, magpapakita yan. Pero kapag nag-start ka na, dapat wala yan. No? Kagaya yan. Walang magpapakitang check engine dapat. Okay? So, yun yung mga epekto, 5 magiging epekto kapag ang inyong oxygen sensor ay may problema na, punong-puno na ng carbon. Kaya kung kayo ay maglinis ng oxygen sensor, isprayhan nyo lang yan ng carbon cleaner. At by next videos natin sa mga susunod po ay magpapakita tayo ng ganyong tutorial paano maglinis ng ating oxygen sensor. Kasi pag napabayaan natin yan ang cause na matakaw sa gasolina. Hindi lang dahil marumi ang iyong air filter. Syempre dapat malinis lagi yan, no? Pinapalitan natin yan every 10,000 kilometers run sa ating mga motor. At ang ating langis, syempre regularly change oil yan para mapanatili natin yung tamang viscosity, tamang dulas sa ating mga parts sa ating makina. So yun lang mga kapatid. Thank you for watching once again. This is Motozar. I hope you learned something from this video. Yung mga epekto kapag ka marumi ang ating oxygen sensor at kapag ka ito rin ay sira na. Kasi may mga nagtanong kasi minsan, nagawa na lahat, nalinisan, nagpalit na ng air filter, nagkapag-change oil, napalitan na rin yung fuel filter, pero still, may itim na usok, low power at matakaw. Yung oxygen sensor, baka yung oxygen sensor ay talagang puno ng carbon, kailangan ng malinisan para makapag-sense ito ulit. Mabasa niya ulit yung tamang data, masisend niya ng tama sa ECU at ang ECU ang magkukontrol kung lean ba or rich ang ibibigay niyang gasolina during combustion process. Thank you.